Alright, what's up sa inyo mga kababayan? So ito pag-uusapan natin mga kababayan, talagang as you can see, nakikita nyo man po sa title natin, na talagang grabe, etong Tape Incorporated, meron po silang mga kababayan, meron po silang ginamit or gumamit po sila ng isang witnesses na talagang masasabi natin na dudurog po dito sa puso ng TVJ. Dahil mga kababayan, kung mapapansin nyo po dito sa pag-uusapan nating topic na ito, talagang hindi po kayo maniniwala. Dahil ito mismo ay nanggaling po sa abogado nitong Tape Incorporated. At ako naman bilang isang vlogger mga kababayan, is ating hihimayin at i-analyze po natin etong issue na lumalabas na ito dahil hindi po talaga ito kapanipaniwala. Shoutout po sa inyong lahat doon sa mga viewers natin na nakatutok po sa atin ngayon. Mega love shoutout po. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Ito, napakaganda po ng pag-uusapan natin at napakaganda po ng topic na tatalakayin po natin. Pero bago po natin ito pag-usapan ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like po etong ating live streaming na ito. At huwag nyo na rin po kalimutan na mag-subscribe po sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo ng panibagong video na katulad po nito. So eto mga kababayan, eto pag-uusapan natin may kinalaman to dun sa nakaraan. Kung matatandaan nyo po, diba, natalakay natin yung patungkol po kay Mr. Tobiera na kung saan, diba, may nasupalpal tayong isang abogado dun. At sinupalpal din naman ni Atty. Libayan yun mga kababayan. So kung makikita nyo, dito pa lang mga kababayan sa balitang ito, I think tatalakay natin to dati. Eto yon. Kung mapapansin niyo, di ba may binitawan yung abogado ng Tape Incorporated patungkol po dun kay Mr. Tobiera na kung saan daw po mga kababayan, being a stockholder of Tape Incorporated, he cannot file an application for trademark. That is already registered under his own company, Tape Incorporated. He said, Tape Incorporated also has no consent in putting his name in the February 27 application. Diba yan yung sinasabi ng abogado nitong Tape Incorporated? Nakalaunan mga kababayan, diba sabi natin, parang mali yung pagkakaintindi po ng abogado doon sa inirereklamo or ipinafile po na kaso nitong Tape Incorporated. At doon nga, di ba, ipinaliwanag naman ni Atty. Libayan yung patungkol po dito sa banat ng abogado ng Tape Incorporated. Ngayon mga kababayan, kanina, nung nagkaroon po ng hearing, itong TVJ kontra po dito sa Tape Incorporated, ay makikita po natin yung ibinigay na salita or inilabas na statement itong abogado ng Tape Incorporated patungkol po dun sa 5 testigo daw po nila di umano, kuno. At nabanggit po doon, may isang tao po na nabanggit doon na kahit kayo or kahit sino ay hindi maniniwala dito sa abogadong ito. Ano po mga kababayan? Pero hindi ko naman sinabi na sinungaling yung abogado. Correct lang po natin hindi po natin sinabi na sinungaling yung abogado pero hindi po kapanipaniwala mga kababayan. Ano po talagang masasabi natin, ito nangyayari dito sa labanan sa pagitan ng Tape Incorporated at saka po ng TVJ, nagkakapersonalan na. Pero ito pong itatopic natin, gusto ko lamang pong magbigay ng disclaimer na ito pong tatalakayin po natin hindi para pahinain yung loob ng mga humahanga dito sa TVJ na katulad po natin, mga kababayan or kahit kayo. Ito po ay i-correct lamang po natin yung inilabas na statement po nitong abogado ng Tape Incorporated dahil kahit ako hindi talaga ako naniniwala. So punta muna tayo dito sa balita ng 5. Ito. Kasi sa 5 lang talaga ako nag-aabang pagka may update patungkol po sa TVJ. Kasi ito yung isa na masasabi natin na balita mga kababayan na hindi po bias. Dahil kung mapapansin nyo kanina, yung interview po dito kay Tito Sen at saka dito kay Sir Joey De Leon. Ito, basahin muna natin yung isa ng sa atin ng netizen. Mamaya to. Kung mapapansin nyo, sabi mga kababayan ng isang netizen na sumusuporta po sa atin, sabi niya, may napansin po siya. Sabi niya, dito pa lang sa interview na ito, alam mong may kinikilingan yung GMA. Bakit walang mic ng GMA doon sa interview ni Tito Sen at Boss Joey? Ano to? Isang panig lang pakikinggan nyo. Asan yung walang kinikilingan? Dahil mga kababayan, kung mapapansin nyo talaga, di ba, in interview nitong kanina ng TV5 itong sina Tito Sen. Kung mapapansin nyo sa interview po ni Tito Sen kanina at saka ni Sir Joey De Leon, wala po kayong makikitang mic ng GMA7. Doon pa lang makikita natin yung biases, yung may kinikilingan sila. Tapos nung in-interview na itong abogado, mga kababayan, itong Tape Incorporated, talagang mapapansin po ninyo na halos nakatutok na po lahat. Ngayon mga kababayan, punta na tayo sa main topic po natin. So pakinggan natin itong balita na inilabas po ng News 5 patungkol po dito sa nangyari pong hearing kanina. Bago natin talakayin yung taong binabanggit ng abogado
nitong Tape Incorporated. Si Tobiera ba ang titistigo? Mamaya mga kababayan, malalaman nyo yung climax. Tatalakayin din natin yung babae. Babae po yung titistigo daw. So ipagpatuloy pa natin. Daring iharap ng tape ang 5 witness mula sa kanilang kumpanya kabilang na ang dating Senior Vice President at COO nitong si Malucho Afagar. Part of Tape Incorporated, we will be presenting 5 witnesses. So, nandun yung mga taga-admin staff ng Tape Incorporated and finance ng Tape Incorporated. Sa Lunes, July So kung di ba may nabanggit siya na pangalan mga kababayan, which is yung binabanggit niyang pangalan, matalik na kaibigan po yan ng TVJ. Matalik na kaibigan po yan ng TVJ, matalik na kaibigan po ni Mr. Tony Tobiera. Kaya nga po nakakapagtaka dito, siguro naman, etong sinasabi ng abogadong ito mga kababayan, kasi ako, bago tayo maniwala, or kahit sabihin nating abogado yan, kahit abogado po yan, hindi po kasi natin pwedeng paniwalaan publicly. Bakit? Kasi unang-una, hindi po sila nag-take oath mga kababayan. Hindi po sila nanumpa bago po nila inilabas yung salaysay na yon. Wala po sila sa loob ng hukuman. So ngayon, ang inaano natin dito kay Atty. Maggie, isang beses na siyang sumablay eh. Alam niyo ba yung isang beses na sumablay? Dito sa sinabi niya mga kababayan na ito, eto nga kinontra nga ito ni Atty. Libayan. Ipinaliwanag ni Atty. Libayan ng may sense, ng may kaalaman sa madalit salita. Di po ba sabi, si Malucho Afagar, yes, siya po yung tinutukoy nitong abogado. So basahin natin na itong article na lumabas mga kababayan kung anong klaseng pagkatao meron po etong si Ma'am Malucho Afagar. Ito po ay nung taong December 13, 2019. Basahin po natin yung article na lumabas patungkol po dito sa Lady Boss ng Tape Incorporated. So sabi po dito, alright? Sabi po dito mga kababayan, Lady Boss ng Tape Incorporated, Malucho Afagar. 40 years na rin sa Itbulaga, nananatiling humble mga kababayan, and down to earth. So etong si Ma'am isang pagkakakilala ng sambayan ng Pilipino, humble po at saka po may pagka down to earth. So basahin po natin yung nilalaman nitong article. Ito po ay nung 2019 pa, to be clear lang po, kikilalanin lamang po natin yung pagkatao nitong si Ma'am Malucho Afagar, yung tinutukoy po ng abogado ng Tape Incorporated mga kababayan. So sabi pa dito, si Ma'am Malucho Afagar at si Sir Tony Tobiera na mga big bosses ng Tape Incorporated ang bumubuo ng Itbulaga. O yan, kasama sina Tito Sen, Bossing Big Soto at Joey De Leon na nag-start noong 1979 hanggang ngayon ay patuloy pa rin tinatangkilik ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. So sa madalit salita mga kababayan, ito po ang kilala ng taong bayan talaga. Kahit itanong natin, ito ay pinagpipilitan ko talaga to. Kahit itanong nyo sa mga matatanda or sa inyo ng mga nanonood sa atin, ang kilala ng sambayan ng Pilipino talaga na big bosses ng Itbulaga ay walang iba kung hindi po itong si Sir Tony Tobiera at saka po itong si Ma'am Malu Afagar mga kababayan, dahil napakabait po niyan. Matalik na kaibigan po yan ng TVJ. So sabi pa dito, at malaking faktor si Ma'am Malu kung bakit solid ang Itbulaga host at hindi nagkakawatak-watak. Mayroong host na nawala sa programa pero desisyon nila yon. At yung iba naman ay tapos ang kontrata. So ibig sabihin mga kababayan, dito pa lamang po sa sinabi na si Ma'am Malu Afagar, ang pinaka nananatiling malaking faktor kung bakit hindi nagkakawatak-watak etong mga hoses ng branded na Itbulaga. Dito pa lang makikita po natin yung pagmamalasakit nitong si Ma'am Malu Afagar dito po sa Itbulaga at saka dito sa TVJ, kasi hindi nagkakawatak-watak dahil po sa kanya. So ngayon, naniniwala ba kayo dun sa abogado na kayang gawin ni Ma'am Malu sa TVJ etong ganito? Natitistigo laban sa TVJ? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, kung ito titistigo laban sa TVJ, mga kababayan, talagang masakit ito para sa TVJ. Pero hanggat walang inilalabas na statement, gaya na lagi natin sinasabi, hanggat wala pong inilalabas na statement po itong si Ma'am Malu, katulad po nitong si Mr. Tony Tobiera, hindi po natin pwedeng paniwalaan ito. Hindi po natin kinokontra yung abogado kasi abogado po yon, tayo vlogger lang. Pero kung titingnan po natin, sabi ko nga po sa inyo, mas madali kasing paniwalaan kung ang naglalabas po at nagsasabi is etong si Ma'am Malu o kaya etong si Mr. Tony Tobiera. Kasi ito po talagang inilabas ng salaysay ng abogado ng Tape Incorporated. Tingin ko dito, taktika lang to para pahinain ang loob ng mga taga-TVJ mga kababayan. Para pahinain ng loob ng TVJ at saka yung sumusuporta sa TVJ. Kasi kung titingnan po talaga natin, sinasabi na mismo dito na talagang ang malaking faktor si Ma'am Malu kung bakit solid ang Itbulaga host. Yung branded na Itbulaga, ha? Diba?
pwedeng sabihin po kapag hindi natuloy mag-witness, kinausap ng TVJ. Bahala na sila, sabihin nila yon. Pero ako, hindi ako naniniwalang mag-witness laban sa TVJ, itong si Ma'am Malu. Mga kababayan, kasi siya yung factor kung bakit ang TVJ ngayon, kung bakit namana or nakuha nitong TVJ at saka po ng legit Dabber Cards yung pagmamahala nila bilang isang pamilya. Kasi galing po yun, kung tutusin, kung babasahin natin, galing po yun kay Ma'am Malu. Siya po yung isang naging factor kung bakit matatag ngayon yung nakikita nating TVJ at saka po yung legit Dabber Cards kung bakit, kung nasa saan ang TVJ nandudon yung legit Dabber Cards at hindi po sila nag-iiwanan.